Isa po muling masayang pagbati sa ating lahat at tayo po magpapatuloy sa ating pinag-aaralan sa ating lesson quarterly. At ngayon po meron tayong pamagat na ang pamamahingang Sabat. Subalit bago po tayo magpatuloy, Pastor, tayo po ay manalangin. Okay, tayo po ay manalangin. Ama po naming banal, minsan pa ay lumalapit na naman kami sa iyo upang magpasalamat muli sa iyong mga kabutihan, sa mga pagpapala na patuloy mong pinagkakaloob sa amin, sa patuloy na paggabay ng iyong banal na Espiritu sa aming pong pang-araw-araw na pamumuhay. Salamat po sa mga pagpapala sa aming kalusugan, sa aming mga hanap buhay, at sa aming pong pananampalataya. Amang banal, aming pong pakiusap muli, samahan po nawa kami ng iyong banal na Espiritu sa aming pong gagawing muling pag-aaral. Muli linisin ang aming puso't isipan at ihanda sa pag-unawa at patuloy mo pong ihayag sa amin ang pinakamahalagang mga katotohanan na ibig mong aming matutunan sa sanlinggong ito upang sa gayon namang banal, patuloy na makapaglingkod kami na naayon sa iyong banal na kalooban at maluwalhati ang iyong pangalan at ang pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ngayon po ay ating pong pagpatuloy. Marami po ang nagsasabi, inalis na ni Kristo ang Sabat. Ang iba sinasabing binago na. Ang iba naman sinasabing si Pablo o ang mga alagad ang nagbago upang bigyang daan ang pag-aalala sa pagkabuhay na maguli ni Kristo. Ang ilan ay sinasabing si Kristo ang ating Sabat. Ang ilan naman ay sinasabing kapag nangiling ka ng Sabat, ikaw ay gumagawa upang ikaw ay maligtas at hindi mo tinatanggap na sa biyaya lang tayo maliligtas. Ang ibang mga Kristiyano naniniwalang mahalaga ang Sabat, subalit hindi ito ang ikapitong araw. Ano nga ba ang sinasabi ng kasulatang ito tungkol sa Sabat? Yan po ang ating pag-aaralan ngayon, kaya tayo po ay magsama-sama sa pag-aaral na ito. Ang mga katanungan po, ano ang pinaaalaala sa atin ng Sabat? Pangalawa, maliban sa pagpapaalala na ang Diyos ang may likha, ano pa ang ipinaalala sa atin ng Sabat? Pangtatlo, ano ang layunin ng Diyos sa pagpili at pagbibigay ng kautusan sa Israel? Pang-apat, bakit hindi naging katanggap-tanggap ang Sabat sa maraming tao o ano ang naging mali? Ang panglima, ano ang ibig sabihin na ang Sabat ay tanda? Tanda ng ano? Sige po, tayo po mag-aral na. Number 1 pong tanong, ano ang pinaaalaala sa atin ng Sabat, Pastor Perdon? Okay, atin pong titingnan muli ang banal na kasulatan upang siyang maging gabay natin sa ating pong pag-aaral, pangunawa, at para sa ating pananampalataya. Tingnan mo dyan sa Genesis 1:26 at 27. Sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan, ayon sa ating wangis, at magkaroon sila ng pamamahala sa mga isda sa dagat, sa mga ibon sa himpapawid, sa mga hayop sa buong lupa, at sa bawat gumagapang sa ibabaw ng lupa. Kaya't nilalang ng Diyos ang tao sa kanyang sariling larawan. Ayon sa larawan ng Diyos siya nilalang. Sila'y kanyang nilalang na lalaki at babae. So mga minamahal, ipinapaalaala sa atin ng Panginoon na tayo ay nilalang ng Diyos, babae at lalaki, ayon sa kanyang sariling wangis. Hindi po tayo nag-evolve lamang. Tayo ay nilikha ng Diyos at nilikhang special sapagkat tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Hindi po tayo galing sa unggoy, hindi po tayo galing sa kung anumang mikrobyo. Tayo po ay galing sa kamay ng Diyos, nilikha ng Diyos, espesyal na ginawa ng Diyos, ginawa niyang katulad ng kanyang sarili. So tatandaan po ninyo na tayo ay nilikha na kawangis ng Diyos. Higit kaysa alinman na mga nilikha. At ito ang ipinapaalaala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Diyan sa Kapitulo 9, talatang 6 ay muling mayroong napakahalagang binabanggit. Genesis 9:6. Sino mang magpadanak ng dugo ng tao, ang dugo ng taong iyon ay papadanakin ng ibang tao sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Yan. So maliwanag po ano?
ang tao nilalang sa larawan ng Diyos. Kaya napakahalaga ng buhay ng tao. Kaya hindi maaaring sa atin lang itong babasta-bastahin ang buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. Kapag nagpabuhos ka ng dugo ng iyong kapwa, ay pabubusin rin ng iyong dugo. Bakit? Sapagkat ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Ibig sabihin, napakahalaga sa ating Panginoon. At sa Henesis 2, 15 hanggang 19 ay napakahalaga ng sinasabing muli. Kinuha ng Panginoong Diyos ang lalaki at inilagay sa halamanan ng Eden upang ito'y kanyang bungkalin at ingatan. Kaya't mula sa lupa ay nilalang ng Panginoong Diyos ang lahat ng hayop, sa parang at ang lahat ng ibon sa himpapawid, at dinala sa lalaki upang malaman kung anong itatawag niya sa mga hayop, sa mga iyon. At anuman ang itawag ng lalaki sa bawat buhay na nilalang ay siyang pangalan nito. So, mga minamahal, makita po ninyo na ang tao ginawa ng Diyos na taga-pamahala. Kanyang katiwala doon sa halamanan ng Eden, katiwala sa lahat ng mga nilikha ng Diyos, maging ibon, maging isda, maging hayop, maging ang mga halaman, ipinagkatiwala ng Diyos sa tao. Ibig sabihin, napakahalaga ng pagpapahalaga, napakataas ng pagpapahalaga ng Diyos sa bawat isa sa atin, babae man o lalaki. Kaya ito po ang ipinapaalaala ng ating Panginoong Diyos sa bawat isa sa atin, na tayo ay napakahalaga sa Kanya, tayo ay nilalang ayon sa larawan ng Diyos. At kapag tinignan po natin sa mga awit, Kapitulo 8, talatang 5, ay makikita po natin yung sinasabing nilalang na kawangis ng Diyos. Tingnan po natin kung ano ang sinasabi. Gayon may ginawa mo siyang mababa lamang ng kaunti kaysa Diyos at pinutungan mo siya ng kaluwalhatian at karangalan. So, makita po ninyo ang sabi, ang tao nilikha ng Diyos, mababa lang ng konti kaysa Diyos. Napakaganda ng pagkagawa ng Diyos at napakahalaga. Ang tao pala ng likhay ng Diyos ay mababa lang ng konti kaysa Diyos. Kaya siya ang namamahala sa lahat ng nilikha ng Diyos. At kung inyo pong papansinin, ang mga nilikha ng Diyos, mayroong mga dambuhalang mga hayop. Mayroong dragon. Meron yung tinatawag na Leviathan, na ang wika ay mula sa ilong ay lumalabas ang usok at mula sa kanyang bibig may lumalabas na apoy. Subalit ito, lahat nasa ilalim ng kapangyarihan ng tao. Pinalapit sa tao, isa-isa, at binibigyan pangalan ng tao, isa-isa. Sapagkat ang tao, nang lalangin ng Diyos, mababa lang ng konti sa Diyos. Ngayon, hindi natin ito gaanong nauunawa. Subalit, mga minamahal, tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos o mababa lang ng konti sa Diyos. At doon tayo ibig na ibalik ng Diyos. Pansamantala, ang ibig ng Panginoon, aalalahanin natin ito. Para wag tayong nadi-discourage, lalo-lalo na kung hindi kagandahan ang iyong anyo o kaya hindi ang iyong height ay hindi ganong kaganda at ang iyong kulay hindi ganong kaganda. Kapag minsan nadi-discourage tayo, naiinggit tayo ron sa iba. Pero tatandaan po natin, tayo ay nilikha, mababa lang ng konti sa Diyos, at ang nais ng Diyos, tayo ay ibabalik doon. Kaya ang wika, alalahanin mo itong araw ng Sabat para maaalaala mong palagi na mayroong kang goal, mayroong layunin sa iyo ang Diyos na dapat mong maabot sa pamagitan ng iyong pananampalataya at pagsunod. Yan ay maibalik ka doon sa pagiging katiwala at maibalik ka ng mababa lang ng konti sa Diyos. Kaya ganun po kahalaga ang Sabat. Kaya ito naman ang ayaw na ayaw ni Satanas na ipaalaala sa atin. Kaya maraming magtuturo na sabi, wala na yan, inalis na yan, sapagkat nais ipalimot na tayo ay napakahalaga sa harapan ng Diyos at ang panukala ng Diyos sa atin ay isang napakadakilang bagay na tayo ibabalik doon sa original na pagkalikha sa atin ng Diyos, mababa lang ng konti
sa Diyos. Kaya ang Sabat po, napakahalaga po talaga sapagkat ito ang nagpapaalaala sa atin kung saan tayo nagmula at kung saan tayo patutungo. Okay po, at sana po naging maliwanag ito. At ngayon po sa pangalawang katanungan, maliban sa pagpapaalala na ang Diyos ang may likha, ano pang ipinaalaala sa atin ng Sabat? Yan, tingnan mo dyan sa Deuteronomio 5:12 hanggang 15. Ang sabi po ay ipangilin mo ang araw ng Sabat at ingatan mo itong banal gaya ng inuutos sa iyo ng Panginoon mong Diyos. 6 na araw na gagawa ka at iyong gagawin ng lahat ng iyong gawain. Ngunit ang ikapitong araw ay Sabat sa Panginoon mong Diyos. Sa araw na iyon ay huwag kang gagawa ng anumang gawa. Ikaw niyang iyong mga anak na lalaki o anak na babae, niyang iyong aliping lalaki o aliping babae, niyang iyong baka, niyang iyong asno, ni anuman sa iyong hayop, niyang mga dayuhang nasa loob ng iyong mga pintuan, upang ang iyong aliping lalaki at aliping babae makapagpahingang gaya mo. Alalahanin mo na ikaw ay naging alipin sa lupain ng Ehipto at ikaw ay inilabas doon ng Panginoon mong Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang kamay at unat na bisig. Kaya't inuutos sa'yo ng Panginoon mong Diyos na ipangilin mo ang araw ng Sabat. Yan. So sabi, alalahanin mo, ikaw ay naging alipin sa Ehipto. Pakatatandaan mo yan. Ikaw naging alipin sa Ehipto, subalit iniligtas ka ng Panginoon mong Diyos. At kaya, aalalahanin mo rin na magkaroon ng kaginhawahan na kagaya mo ang iyong anak na lalaki, ang iyong anak na babae, ang iyong aliping lalaki, ang iyong aliping babae, kahit na sinong nakikipamayan sa iyo, dapat maramdaman din yung pag-ibig ng Diyos at sila man ay maginhawahan rin kung papaanong ikay pinaginhawa ng Panginoon, kung papaanong ang Panginoon ay naginhawahan nung kanyang likhain ang sanglibutan, yun dapat maranasan ng lahat. So ipinapaalala ng Panginoon gaano kahirap ang maging alipin. Kaya sinasabi naman ng iba, hindi naman tayo naging alipin. Kaya hindi ito para sa atin yung Sabat, mga minamahal, tayong lahat ay naging alipin. Tingnan po natin dyan sa Genesis 4:7. Kung ikaw ay gumawa ng mabuti, hindi ka ba tatanggapin? At kung hindi ka gumawa ng mabuti, ang kasalanan ang nag-aabang sa pintuan. Ikaw ang nais nito, subalit kailangang madaig mo ito. Ang bawat nagkakasala ay alipin ng kanyang kasalanan. Kaya tayo po ay hindi natin masasabi na tayo ay hindi naging alipin. Tayo pong lahat naging alipin ng kasalanan. Subalit tayo man ay tinubos ng ating Panginoon na lumikha ng langit, ng lupa at lahat ng bagay. Tayo ay kanyang tinubos mula sa pagkaalipin sa kasalanan. At kung titingnan mo pa po dyan sa Hebreo 12:1, ay maliwanag ang sinasabi. Kaya't yamang napapalibutan tayo ng gayong kakapal na bilang ng mga saksi, itabi natin ang bawat pabigat at ang pagkakasalang madaling bumibitag sa atin at tumakbo tayong may pagtitiis sa takbuhing inilagay sa harap natin. So, ang wika dyan po, mayroong mga kasalanan na siyang pumipigil sa atin. Ito ang humahadlang parati sa atin. Subalit tayo ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihang makalaya mula rito. Ano po? Kaya ang wika, itabi ninyo yung walang liwag. Ibig sabihin, alisin ninyo sapagkat binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos ng kakayahan upang ito ay maisantabi. Kapag ka binasa po ninyo sa Roma 8:6 at 7, ang wika, imposible, hindi maaari na masunod ng tao yung kautusan ng Diyos. Sapagkat ang tao alipin ng kasalanan. Subalit dito, sinasabi, binigyan tayo ng kalayaan ng Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon, iwaksi mo, itabi mo yan na walang liwag at tumakbo ka ng malaya. Doon sa takbuhin na binigay sa iyo ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo man ay kanyang pinalaya. Kaya kapag tinignan ninyo dyan sa 2 Pedro 2:19, ay inyong makikita yung katotohanan ng pagpapalaya ng Panginoon sa atin. Sila'y pinapangakuan nila ng kalayaan, gayong sila mismo'y mga alipin ng kabulukan, sapagkat sino man na inaalipin ng anumang lumulupig sa kanila. Yeah. So, sinasabi po rito,
ikaw ay alipin nung anumang lumulupig sa iyo. Subalit, tayo ay pinagkalooban ng Diyos ng kalayaan. Tingnan po natin dyan sa Roma 6:1-6. Ano nga ang ating sasabihin? Magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala upang ang biyaya ay sumagana? Huwag nawang mangyari. Tayong mga namatay na sa pagkakasala, paano nga tayong mabubuhay pa roon? O hindi ba niyo nalalaman na tayong lahat ng mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay mga nabautismuhan tungo sa kanyang kamatayan? Kaya tayo inilibing na nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo tungo sa kamatayan, na kung paanong si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay sa pamamagitan ng kalawalhatian ng Ama, gayon naman tayo ay makakalakad sa panibagong buhay. Sapagkat kung tayo ay naging kasama niya na katulad ng kanyang kamatayan, ay magkakagayon din naman tayo sa kanyang muling pagkabuhay. Nalalaman natin na ang ating dating pagkatao ay kasama niyang ipinako sa krus upang ang katawang makasalanan ay mawala ng bisa at upang tayo ay hindi na magpaalipin sa kasalanan. So, napakaliwanag po yung mga tumanggap sa Panginoon sa pamagitan ng bautismo, ang wika, namatay na. Subalit sa pamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sila ay nabuhay na mag-uli at makalalakad sa panibagong buhay. Tayo ay pinalalaya. So yung pong Sabat nagpapaalala na yung Diyos na may likha sa atin ay siya ring Diyos na makapangyarihang magpalaya sa atin. Tayo po'y naalipin ng pagkakasala at hindi na tayo makaalis-alis diyan. Hindi na nga maaari ang sabi sa Roma 8:7. Subalit, nung ating tanggapin ang ating Panginoon, siya ay ating panampalatayanan at matapos na tayo ay mabautismuhan, tayo ay binubuhay na uli ng Panginoon, binibigyan tayo ng panibagong lakas at ang wika, maaari na nating iwaksi. Kaya ang wika, magpapatuloy ba tayo sa kasalanan? Hindi maaari ang sabi. Sapagkat binigyan na tayo ng Diyos ng kapangyarihan para labanan yung kasalanan upang tayo ay makalaya. Subalit kung patuloy na sinasabi natin, hindi natin masusunod ang kautusan, parang sinabi mong walang kapangyarihan ng Diyos para ako'y tulungan at iligtas. Subalit ang talata, maliwanag po ang sinasabi, binigyan ka ng kapangyarihan ng Diyos, binuhay ka mag-uli ng Diyos, sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli ni Kristo mula sa mga patay. Kaya maaari na nating itabing walang liwag yung ating mga kasalanan. Minamahal, ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan upang tayo ay makalaya. Manangan lang tayo sa kanyang sinasabi. Panghawakan natin yung kanyang mga salita. At ito ay may kasamang kapangyarihan, kagaya ng kapangyarihan ng paglalang ng Diyos. Nang sabihin ng Panginoon na magkaroon ng isda, nagkaroon ng isda. Nang sabihin niya magkaroon ng hayop, nagkaroon ng mga hayop. Kaya ngayon, nang sabihin ng Panginoon, ng kanyang ideklara, ikaw ay matuwid sa pamagitan ng biyaya, may kapangyarihan yon. Ikaw ay makalalakad na matuwid. Okay po, at ngayon po sa pangatlong katanungan, ano ang layunin ng Diyos sa pagpili at pagbibigay ng kautusan sa Israel? Yan, tingnan natin dyan sa Exodus 19:6. Sa akin kayo ay magiging isang kaharian ng mga pari at isang banal na bansa. Ito ang mga salitang sasabihin ko sa mga anak ni Israel. Yan. So mga minamahal, ang sinasabi rito ng Panginoon, pinili niya yung mga Israelita upang kanyang maging mga saserdote. Ibig sabihin, upang kayo ang maging tagapagturo sa ibang mga tao ng katotohanan ito na ang Diyos nagmamahal sa atin, na ang Diyos makapangyarihan, lumikha, makapangyarihang mag-recreate muli sa atin kung papaanong tayo ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Ibabalik po niya tayo doon sa pagiging larawan ng Diyos. Sa ngayon, hindi na makita
yung larawan ng Diyos halos sa ating pagkatao. Subalit ang Diyos, makapangyarihan, ililigtas tayo at tayo ay ibabalik doon sa orihinal na pagkalikha niya sa atin. Kaya kapag tinignan pa natin dyan sa 23:12 ng Exodo, Ang sabi po, 6 na araw na gagawin mo ang iyong gawain, ngunit sa ikapitong araw ay magpapahinga ka upang ang iyong mga baka at ang iyong asno ay makapagpahinga, at ang anak na lalaki at iyong aliping babae at ang mga taga-ibang bayan ay makapagpahinga. yan. So, sinasabi po rito na para naman yung iba, matapos na ating maturuan, matapos na makasama natin, sila man ay makapagpahinga. Sapagkat kagaya natin, mahal din sila ng ating Panginoong Diyos. Kagaya natin, tinubos rin sila ng ating Panginoong Diyos. Kagaya natin, ibig rin ng Diyos na sila'y makasama niya magpasa walang hanggan. Kaya mga minamahal, tayo ay tinawagan, tayo ay pinili. Yung mga Israelita noon, pinili na maging saserdote. Ngayon, sabi ni Pedro, kayo ay makaharing pagkasaserdote. Tayo ay tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos upang ipahayag ang kamangha-mangha na kanyang mga ginawa sa atin, na paghahango sa atin mula sa dilim tungo sa kaliwanagan. Okay po, at sa ating pong pang-apat na katanungan, bakit hindi naging katanggap-tanggap ang Sabat sa maraming tao? Yan. Ano ang mali? Sige, tingnan natin sa Juan 5:7 hanggang 16. Sumagot sa kanya ang lalaking may sakit, Ginoo, walang taong maglusong sa akin sa tipunan ng tubig kapag kinakalawkaw ang tubig, at samantalang ako'y lumalapit, ay nakalusong na muna ang iba bago ako. Sinabi sa kanya ni Jesus, bumangon ka, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. At kaagad gumaling ang lalaki. Binuhat ang kanyang higaan at lumakad, noon nga'y araw ng Sabat. Kaya't sinabi ng mga Hudyo sa taong pinagaling, ngayoy araw ng Sabat at hindi pinahihintulot na buhatin mo ang iyong higaan. Ngunit sila'y sinagot niya, ang nagpagaling sa akin ay siyang nagsabi sa akin, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka. Siya'y kanilang tinanong, sino ang taong nagsabi sa iyo, buhatin mo ang iyong higaan at lumakad ka? Ngunit hindi nakilala ng taong pinagaling kung sino yon, sapagkat si Jesus ay umalis na sa maraming tao na naroroon. Pagkatapos ay natagpuan siya ni Jesus sa templo at sinabi sa kanya, tingnan mo, ikaw ay gumaling na, huwag ka nang magkasala, baka may mangyari pa sa iyo sa lalong masama. Umalis ang lalaki at ibinalita sa mga Hudyo na si Jesus ang nagpagaling sa kanya. Dahil dito'y inusig ng mga Hudyo si Jesus sapagkat ginagawa niya ang bagay na ito sa araw ng Sabat. So, bakit hindi naging katanggap-tanggap sa mga tao? Dahilan po doon sa mga tradisyon na idinagdag tungkol sa Sabat. Kaya napakahalaga, mga minamahal mga kapatid, na ang Sabat ipangingili natin ayon sa salita ng Diyos, hindi ayon sa ating tradisyon. Napakahalaga na uunawain natin mabuti. Alam po ninyo, ang nagpapahirap ay yung ating mga idinadagdag na tradisyon sa araw ng Sabat na kagaya ng ginawa ng mga Sadusiyo, ginawa ng mga Parisiyo, ginawa ng mga Iskriba. Datapwat ang Sabat po ay inilaan ng Diyos bilang pagpapala sa tao, hindi bilang isang pasan. Nangyari po kasi na yung Sabat naging pasan. Alam po ninyo, kapag minsan ay medyo pumapasok pa rin to sa ating kapanahunan, na yung Sabat ay nagiging isang pasanin sa halip na isang kasiyahan sa Panginoon. Sapagkat napakarami nating idinadagdag, hindi natin inuunawa na yung Sabat kaya ibinigay sapagkat tayo ay mahal ng Diyos. Mayroon akong mga narinig, lalo na nung ako'y medyo bata pa, mayroong mga magulang sasabihin, sige, hindi ka nalab ni Jesus kasi ang likot mo araw ng Sabat. Mga minamahal, hindi po ba kaya may Sabat dahilan sa tao? Yun ang sabi ng Panginoon.
Subalit ang sabi ng mga Pariseo, no, hindi yan, hindi ganyan, hindi dapat yan. Mga minamahal, tandaan po natin, ang Sabat ay ginawa ng Diyos upang tayo ay mapagpala, upang tayo ay maginhawahan, upang tayo ay makasumpong ng kasiyahan sa Panginoon. Ano po? Huwag natin gagawing pasanin ang Sabat. At marami ang hindi nahihikayat sa Sabat dahilan po sa mga tradisyon. Ay naku, yung nanay ko noon, tatay ko, talagang napaka-stricto. At ganun din ang ating gusto. Subalit mga minamahal, alamin natin, papaano nga ba ipinangili ni Kristo ang Sabat? Ha? Sabi ng Panginoon, ang ibig ko ay, ano ba yung pagkasabi ng ating Panginoon? Habag ang ibig ko at hindi hain. Tatanda po ninyo, sabi ng Panginoon, habag ang nais ko at hindi hain. Yung Sabat po kasi, para bagang ihinahain natin sa Panginoon. Mali po, ang Sabat, ihinahain ng Panginoon sa atin sapagkat mahal tayo ng Panginoon. Siya'y nahahabag sa atin. Mahal na mahal niya tayo. At sana po, maging ganin din tayo sa pakikitungo sa ating kapwa pagdarating ang araw ng Sabat. Kahit po dyan sa Isaiah 58, 12 hanggang 14, at tingnan po natin yung sinasabi. Ang sabi po, at mula sa inyo ay itintatayo ang dating sirang dako. Ikaw ay magbabango ng mga saligan ng maraming saling lahi, at ikaw ay tatawaging tagapag-ayos ng sira, ang tagapagsauli ng mga landas ng matatahanan. Kapag iyong iuurong ang iyong paa dahil sa Sabat sa paggawa ng iyong kalayawan sa aking banal na araw, at iyong tinawag ang Sabat bilang isang kasiyahan at marangal na banal na araw ng Panginoon, at ito iyong pinarangalan na hindi ka lalakad sa iyong mga sariling lakad, ni hahanap ng iyong sariling kalayawan, ni magsasalita ng iyong mga salita. Kung magkagayoy, malulugod ka sa Panginoon at papasakayin kita sa mga matataas na dako sa lupa, at papakainin kita ng mana ni Jacob na iyong ama, sapagkat sinalita ng bibig ng Panginoon. So ano po ang wika? Tayo ay dapat na tagapag-ayos ng sira, nung giba. Alam po ninyo, kapag kaminsan sirang-sira ng araw ng ating kapatid, pupunta sa simbahan, dapat bago siya umalis, naayos na, kanya nang nakita yung kasiyahan sa Panginoon. Ito ang dapat na mangyari. Hindi yung dumating na masigla, uuwi, wasak ang damdamin sapagkat kung ano-ano ang ating sinabi. So mga minamahal, sana po pag-aralan nating mabuti kung papaanong magiging pagpapala ang Sabat sa ating mga kapatid. Pag-usapan natin, hindi yung, alam po ninyo, kung minsan nakakasira, hindi naman hinanapan natin ang mali. Pero kapag minsan pinag-uusapan kasi natin yung ating mga karanasan, yung ating mga kayamanan, yung ating hanap buhay, na kumisan yung kapatid natin naiinggit sa atin. Apo? Hindi po dapat yun ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan natin dapat ang pag-ibig ng Diyos, ang pamamatnubay ng Diyos sa bawat isa sa atin, anuman ang iyong kalagayan sa buhay, ay ang Diyos na mamatnubay sa iyo at ikaw ay mahal ng Diyos upang ito ay maging kasiyahan. At kapag ginawa raw natin yan, tayo naman ay pasisiyahin ng Diyos at bibigyan niya tayo ng puwang, bibigyan niya tayo ng lugar doon sa kanyang tahanan. At napakahalaga po yung mga minamahal na mga kapatid, kinakailangan ang Sabat ay maging pagpapala sa atin, maging pagpapala sa kapwa natin. Okay po, at sa atin pong panglimang katanungan, ano ang ibig sabihin na ang Sabat ay tanda? Ayan. Tanda ito ng ano? Tingnan natin sa Exodus 31:13. Ano ang sinasabi? Sabihin mo sa mga anak ng Israel, inyong ipapangili ng aking mga Sabat sapagkat ito'y isang tanda sa akin at sa inyo sa buong panahon ng inyong mga saling lahi, upang inyong makilala na akong Panginoon ang nagpapabanal sa inyo. Mga minamahal,
Marami nagsasabi, kaya tayo nangingili ng Sabat sapagkat gusto nating gumawa para tayo'y maging banal. Tatandaan po natin, ang sabi, ito'y tanda ng pag-ibig ng Diyos sa atin at siya ang magpapakang banal sa atin. Ito ay tanda upang makilala natin, maalaman natin na siya ang Diyos na nagpapakang banal sa bawat isa sa atin. Hindi po tayo ang gumagawa para maging banal. Siya ang gumagawa upang tayo ay maging banal. Sapagkat kapag tayo ay gumawa sa ating sariling sikap, ang wika ni Propeta Isaias, ang ating katuwiran ay gaya lang ng maruming basahan. Subalit kung ang Panginoon ang dumalisay sa atin, tayo ay magiging maputi. Gaano man raw kaitim ang ating kasalanan, ang wika ng Panginoon, kanyang papuputiin ng sukdulang puti katulad ng niebe. So kung titingnan pa po natin dyan sa talatang 16 at 17, Kaya't ang mga anak ni Israel ay mangingili ng Sabat, naiingatan ang Sabat sa buong panahon ng kanilang mga saling lahi, bilang isang palagiang tipan. Ito'y isang tanda sa akin at sa mga anak ni Israel na magpakailanman na sa loob ng 6 na araw ay ginawa ng Panginoon ng langit at lupa, at ang ikapitong araw, siya ay nagpahinga at naginhawahan. So ang wika ng Panginoon, ito ay kanyang tipan na kanyang ipinapakipagtipan upang alalahanin, upang maalaala natin, maalaman natin, siya ang lumikha ng lahat ng bagay, siya ang nagpapahalaga sa atin at nakikipagtipan sa atin na tayo ay ibabalik niya doon sa unang kalagayan natin. Kung ngayon tayo ay naging alipin ng kaaway, tayo'y palalayain ng Panginoon. Kung tayo ay naging kakampi ng kaaway, ang tipan ng Panginoon, pag-aalitin ko, ikaw at ang ahas, ang iyong binhi at ang kanyang binhi. So, makita po natin dito na muli, binabanggit yung tipan ng Panginoon na siya yung Panginoon natin na magbabanal sa atin. Siya yung Panginoon na nagpapahalaga sa atin at siya yung Panginoon na ibabalik tayo doon sa una nating kalagayan, sa unang relasyon natin sa ating Panginoong Diyos. Kaya magala ka, minamahal. Ipangilin mo, alalahanin mo ang Sabat. Mahal na mahal ka ng Diyos. At salamat po sa isang napakagandang pagpapaliwanag po. At upang madagdagan pa po ang ating kaalaman sa araw na ito, iiwanan po namin sa inyo ang mga summary ito ng ating pinag-aralan ngayon. Ang Sabat nagpapaalala sa atin na tayo ay nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Pangalawa, ang tao ay naging alipin ng kasalanan, subalit tinubos ng Diyos. Pangatlo po, tayo ay tinawag ng Diyos upang maging mga saserdote ng Diyos, tungkulin nating ihayag ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pang-apat, ang Sabat nagpapakilala na ang Diyos ang nagpapakang banal sa atin at nakikipagtipan. Ang pangingili ng Sabat ay pakikipagkatuwa na kasama ng Diyos at lahat ng kanyang mga nilikha. Hindi ito lahat huwag, kundi pagpapaalala sa Diyos at sa kasiyahan niyang makasama tayo. So mga minamahal, sana po ay naging malinaw ang ating pag-aaral at magmula ngayon, lalong maging kasiyasiya at kagalakan natin ang alalahanin ang Sabat sapagkat ito ay nagpapaalala kung sino tayo noong una at kung magiging sino tayo matapos na bumalik muli ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama po naming banal, sa oras pong ito kami muling lumalapit sa iyo na nagpapasalamat sapagkat muli ay iyong ihinayag ang iyong dakilang pag-ibig at ang iyong dakilang panukala para sa bawat isa sa amin. Opo, Amang Banal, kapag minsan kami ay nadi-discourage dahilan sa aming kalagayan na napakababa. Datapwat salamat sapagkat kailanman hindi mo kami tinitingnan na napakababa at walang kakwenta-kwenta, kundi iyong nakikita sa amin kung papaano mo kaming nilikha nung una at kung papaano mo kaming maibabalik sa orihinal na iyong pagkalikha sa amin.
O Amang Banal, maginawa naming kasiyahan na parating alalahanin ka, alalahanin ang iyong sabat, alalahanin ang iyong tipan, upang kami ay patuloy na masiglang manatili sa pananampalataya at paglilingkod, sapagkat mayroong isang dakilang araw na iyong inihahanda. Babalik ang aming Panginoon, at sa isang kisap mata, ang lahat ay babaguhin mo, upang kaming lahat ay maging kagaya ng unang likhain mo ang sanlibutang ito. O Amang Banal, napakaraming salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat na hindi mo kami iniiwan at pinababayaan. Salamat sapagkat patuloy mo kaming binabanal, sapagkat ibig mong kami makasama magpasa walang hanggan. O Amang Banal, patawarin mo po kami sa aming kahinaan ng pananampalataya. Patawarin mo po kami kung kapag minsan ay aming minamaliit ang aming kapwa, at kapag minsan minamaliit namin ang aming sarili. O Amang Banal, makita nawa namin kung papaano mo kaming tinitingnan at minamahal. At gayon naming mahalin ang aming sarili at ang aming kapwa. Salamat po sa pagpapatawad mo sa aming kasalanan. Purihin nawa at dakilain ang iyong pangalan at ang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. So mga minamahal, sa susunod pong muling Sabado, tayo'y magsama-sama sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. God bless us all.